PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sa akin ang mga pagkilos mo. Sinasabi ko lang sa'yo na malapit na kitang mahuli. Meron din po ako mga misyon sa buhay. Pasensya na po Importante tawag lang ho. Ayos awang! Bakit napatawag ka? Na-miss mo ako, ano? Bakit tayo mo magsalita? Natatakot ka, no? Ngayon makikilala na kita. At madali ko na masisira ang mga plano niyo. Pasensya na, Sir Samuel. Si Lola Belino may importante lang mong sinabi. Kaya na po tayo. Yo, ayos din mo. Ayun. Salamat to. Sir Samuel, ano nga po pala yung pag-uusapan natin? Bakit niyo pa ako pinatawag? Nabanggit mo kasi sa akin nung isang araw na meron akong mission na gustong gawin sa pamilya mo. Oo nga po. Maaari kitang tulungan doon. Ano pong klaseng tulong na ibibigay niyo po sa akin doon? Marami akong trabaho na pwedeng ibigay sa'yo sa aking kumpanya. Bakit parang ayaw mo, Juan? Hindi ba ang gusto mo matulungan mo ang pamilya mo? Ito, binibigyan na kita ng pagkakataon. Hindi naman po sa ayaw, Sir Samuel, pero meron na po kasi akong ibang ginagawa Ano naman ang pinagkakabalaan mo, Juan? Sa totoo lang po kasi, meron na po ako pinapasukan. Nahiya naman ako doon sa taong nagpasok sa akin sa pagtatrabahuan ko. Nakakompromiso na po ako doon Nakakaya naman po kung bibitinin ko. Parang masisira naman yung pangalan ko. Iyan ang gusto ko sa'yo, Juan. Magprinsipyo kang tao. Ang kamagalala, naiintindihan ko. Hindi kita pipilitan kung ayaw mo. Ngunit, kapag nagbago isip mo, sabihin mo na sa akin. Sir Samuel, mukhang napapahaba na po yung usapan natin Kasi si Lola Belino, hinihintay na rin po ako Pwede po bang mauna na ako sa inyo? Salamat po. Yeah. Si Juan? Ang tagapantay? Paano nangyari yun? Kailangan kong makasigurado. Kailangan kong makita ang ginagamit niya ang bakal na krus. Naawa ako nung kausap ko si Juan kanina. Nakita ko kung paano siya nasaktan sa nangyari sa kanila ni Rosario. Yun din siguro yung dahilan kung bakit parang nawawala na siya ng pag-asa sa kanilang dalawa. Oh, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Wala naman, prinsesa. Napansin ko lang parang ibang klase na yung pag-alala mo sa tagabantay. Ayan ka na naman, Liway. May iba ka na namang ibig sabihin. Aminin, Prinsesa Mira. May nararamdaman ka na para sa kanya.
sobrang liit kahit kasi liit ko? Sige, aaminin ko. May paghanga ako para kay Juan. Sabi ko na nga eh. Kilig ko talaga. Umahanga ako sa katapangan niya. Sa lakas ng kanyang loob. Sa tibay ng kanyang loob. Sa pagmamahal niya para kay Rosario. Pero hanggang doon lang yun, Liway. Paghanga. Hindi mangyayari yung sinasabi mo na mahuhulog ang loob mo sa kanya. At bakit? Kasi nakatakda ka para kay Bagno. Higit pa doon, Liway. Dahil nasa isang importanteng misyon ako. At dito nakasalalay ang kaligtasan ng buong kaharian natin. Pati na rin ang mga mahal natin sa buhay. At responsibilidad ko na magtagumpay dito. Kaya hindi ito yung tamang panahon para mag-isip ng kung ano-anong bagay. Naiintindihan mo ba ako? Mahal na Reyna. Pinatatawag niyo daw ako. Hindi ako mapalagay, Bagno. Habang nasa mundo ng mga taong aking anak na si Maratea, hindi tayo nakakasiguro sa kaligtasan ng ating kaharian dito. Huwag ho kayo mag-alala, mahal na Reyna. Nakahanda na ho ang ating mga kawal sa kung anumang pagsalaki ng mga kalaban. Alam mong hindi yan sapat para protektahan ang ating kaharian. Lalo na nating nararamdaman ang paglakas ng kapangyarihan ng kadiliman dito sa ating mundo. Kailangan nating maghanda at pigilan ang pagsalakay sa ating kaharian. May naisip po akong parang, mahal na Reyna. Ano yun? Sabihin mo sa akin, Bagno. Babantayin ho namin ang lahat ng lagusan papasok sa ating kaharian. Sisiguraduhin namin na walang makakapasok sa ating kaharian na walang inyong pahintulot. Sa ganung paraan, masisiguro natin ang kaligtasan ng ating kaharian. Magandang ideya yan, Bagno. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo bilang pinuno ng aking hukbo. Alam kong mahal mo ang ating kaharian. Maraming salamat ho, mahal na Reyna. Talaga kayong mga asong wala kayong kadala-dala. Ayos na ba kayo? Opo, maraming salamat po sa pagtulong. Pwede ba akong makiusap sa inyo? Pwede niyo bang itago ang pagkatao ko? Opo, pangako po wala po makakaalam. Halika na, ihatid ko na kayo. Hindi ko pa siya nakita. Pero makikilala ko pa rin siya. Pag naamoy ko itong matanda na yun. Matanda? Opo, mahal na Reyna. Sinubukan niya pa akong nilangin ng simula. Isang binata ang pinadala niya para magpanggap na tagabantay. Matalino ka dahil naunahan mo kami. Pero huwag kang magmakapakabante dahil baka magulit ka na lang. Nakasa tabi mo na ako. Kung si Juan ang tagabantay, kaninong anak siya? Kay Amelia? Mabuti hindi mo tinanggap ang alok na Samuel na yan. Duda ako sa pagkatao ng isang iyon. Mukhang hindi pwedeng pagkatiwalaan. Lo, nagkakamali po kayo. Mabait na tao si Sir Samuel. Eh sabi pa nga niya po sana kung magkakaanak siya gusto niya kagaya ko eh. Yung matapang, tapos may prinsipyo. Hoy.
Maganda yun ah. Pampo ka kaya, Sir Samuel. Para kamanahan ka. Go! Asyo, huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Hindi maganda. Pangit. Magtiwala ka sana sa lolo mo. Mag-ingat ka sa Samuel Alejandro na yan. Sa tingin ko, hindi siya kasing buti na tulad ng inaakala mo. Hello, lumaki naman ako sa Quiapo eh. Marunong ako kumilatis sa mga tao kung mabait talaga o masama. Eh sa nakikita ko kay Sir Samuel, mabuti mo siyang tao. Siguro natutuwa lang sa akin dahil wala siyang anak. Eh ang turing niya sa akin parang anak niya na. Ewan ko. Ewan ko. Hindi siya pwedeng kausapin? Yan po kasi yung bilid sa akin ni Sir Samuel, ma'am. What do you mean? Kahit ako? Opo, ma'am. Kahit kayo po or si Sir Kael, hindi po siya pwedeng kausapin. Sorry po talaga. Ano bang ginagawa niya? Nasa meeting ba siya? May kausap? Wala po, ma'am. Siya lang po mag-isa sa opisina niya. Sige, pakisabi na lang sa Sir Samuel mo na tumawag ako. At sabihin mo na rin sa kanya na hindi ko siya makontak sa cellphone niya. Opo, ma'am. Salamat. Ano pangalan mo? Juan Ho. Juan de la Cruz. Samuel Alejandro. Nasaan yung Melia? Kanino? Hindi kaya anak namin ng Melia si Juan. Kaya tatandaan ninyo, ang tao ay pagkain. Yun lang ang tingin natin sa kanila. Isang pagkain! Wala nang tagabantay. Tapos na rin ang pagkunwari ko. Nagmamalis sa isang taong lupa. Hindi pwede. Wala dapat makalam nito. Hindi dapat malaman ng kalahi na totoo kong umibig kay Amelia. Lalo na siya ang tagapantay. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makasigurado na hindi ko anak ang tagapantay. Jules, sigurado ako. Iniisip na naman ang apo natin yung tungkol sa tatay niya. Yan pangungulila ni Juan. Palagay ko, yun ang dahilan kung bakit napapalapit siya sa isang katulad ni Samuel Alejandro. Akala ko pa naman, sapat na ibinigay ko sa kanyang pangangalaga at pagmamahal. Simula nung bata pa siya. Para hindi na niya hanapin pa ang tunay na magulang. Alam mo ba nung tumating ka, nasabi ko sa aking sarili na makakabuti para kay Juan na tunay na lolo niya ang makakasama niya ngayon. Para kahit papano, mabawasan yung paghahanap niya sa kanyang tatay. Pero mukhang nagkamali ako. Ganun na nga talaga siguro, Belen. Kahit gaano ang ipakita natin ang pagmamahal kay Juan bilang kapamilya, hindi pa rin mabubuo ang pagkatao niya. Kahit anong gawin natin, hindi pa rin makukumpleto. Alam mo kung bakit? Hindi tayo magulang na hinahanap niya.